Itatapon mo ang basurang yan pagkatapos ng kasal. Isang pangungusap, sapat na upang durugin ang pusong nagmahal ng tapat. Habang nililinis ni Talia ang putik sa mga paa ng matatanda sa Baseco, ang sariling dangal niya pala ay dumilang na itatapon ng pamilya Madrigal. Sa pagitan ng marangyang singsing at ng amoy ng lansa sa kalsada, saan hahanapin ang tunay na halaga? Isang pagtataksil ang magsisilang sa isang bagong paninindigan. Makikinig ka ba sa hikbi ng biktima o sa sigaw ng isang babaeng muling babangon mula sa putikan pagkatapos ng kasal? Tapon mo na ang basurang iyan. Ang mga salitang iyon ay lumabas sa bibig ni Doña Esperanza na tila mga talim na humiwa sa malamig na hangin ng pasilyo ng ospital. Walang bakas ng pag-aalinlangan, walang bahid ng awa. Sa loob ng silid na iyon, ang boses ng matandang babae ay nangingibabaw, puno ng awtoridad at puot, na ikinubli sa likod ng marangyang pangalan ng mga Madrigal. Don't worry, Auntie. Talia is very predictable. Dugtong ng isang boses na mas lalong nagpabaon ng kirot sa dibdib ng babaeng nakatayo sa labas ng pinto. Ito ang boses ni Celia, ang kaibigang itinuring niyang kapatid, ang tanging tao na pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga pangarap at takot. Sanay naman yan sa hirap. Bigyan lang natin siya ng kaunting settlement fee pagkatapos ng publicity stunt na ito. Siguradong gagapang yan pabalik sa putikan ng Baseco nang walang reklamo. Sa labas ng silid, nakatayo si Talia. Ang kanyang suot na simpleng blusa ay basang-basa pa ng ulan. Dumidikit sa kanyang nanginginig na balat. Ang kanyang mga sapatos ay puno ng putik dahil galing pa siya sa pagtulong sa mga biktima ng baha sa kanilang komunidad bago tumakbo patungo rito. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hawak ang isang lalagyan ng mainit na sabaw na 3 oras niyang masusing iniluto para kay Victor sa pag-asang ang init nito ay makapagbibigay ng lakas sa lalaking pinakamamahal niya. Ngunit ang init ng sabaw na yon ay tila naging yelo sa kanyang mga palad. Ang bawat patak ng tubig mula sa kanyang buhok na tumatama sa sahig ay tila bilang ng mga sandaling gumuho ang kanyang mundo. Ang mithiin niyang magdala ng ginhawa ay nauwi sa pagkakatuklas ng isang malupit na katotohanan. Sa mata ng mga taong ito, siya ay isa lamang kasangkapan, isang basurang itatapon kapag tapos na ang pakinabang. Naramdaman ni Talia ang unti-unting pagmamanhid ng kanyang mga daliri. Ang hanging lumalabas sa kanyang lungs ay tila naging kakarampot. Bawat hininga ay isang pakikipaglaban sa bara sa kanyang lalamunan. Hindi niya magawang sumigaw. Hindi niya magawang umiyak. Ang sakit ay napakalalim, kaya tila ninakawan nito ang kanyang boses. Sa isang sandali ng panghihina, ang kanyang hawak na lalagyan ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga kamay. Ang marahas na pagtama ng seramika sa matigas na tiles ng ospital ay lumikha ng isang ingay na tila ang mismong huling hininga ng kanyang pag-asa. Ang mainit na sabaw ay kumalat sa sahig, nagmantsa sa puting tiles, tila isang sugat na bumubukas at hindi na kailanman maghihilom. Sa loob ng silid, tumigil ang usapan. Ang katahimikan ay naging mabigat at nakakasakal. Dahan-dahang itinulak ni Talia ang pinto. Ang bawat paggalaw ng kahoy sa bisagra ay tila isang hatol sa kanyang kinabukasan. Nang bumukas ang silid, bumungad sa kanya ang marangyang bango ng mga bulaklak at ang amoy ng mamahaling gamot. Doon, sa tabi ng kama ni Victor, nakaupo si Celia. Ang mga kamay nito ay nakapatong sa kamay ni Victor. Ang mga daliri nito ay malambing na humahaplos sa balat ng lalaking dapat ay pakakasalan ni Talia. Nagangat ng tingin si Doña Esperanza. Ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng gulat, kundi isang mapang-uyat na pagngisi. Nandyan ka na pala, Talia. Sana ay narinig mo ang lahat para hindi na tayo magsayang ng oras sa pagpapanggap. Tumingin si Talia kay Victor. Ang lalaking nangako sa kanya ng mundo, ang lalaking nagsabing siya ang kanyang tahanan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga mata ni Victor ay umiwas, walang pagtatanggol,
Walang galit para sa kanya. Tanging ang nakakabinging katahimikan ang sumagot sa mga tanong na namumuo sa isipan ni Talia. Tumalikod ang mundo sa kanya sa mismong sandaling kailangan niya ito ng higit. Habang ang ulan ay patuloy na humahampas sa bintana ng ospital, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng kanyang pagkatao. Ganito ba talaga ang halaga ng isang pusong tapat? Isang bagay na kailangang walisin pagkatapos tapakan o isang dumi na sadyang kinalimutan sa gitna ng karangyaan? Nakatayo si Talia sa gitna ng silid, mag-isa, basag, at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng panlalamig na hindi kayang painitin ng kahit anong kumot sa mundo. Ang bawat hakbang ni Talia pabalik sa Baseco ay tila paghila sa isang mabigat na kadena na nakakabit sa kanyang bukong-bukong. Ang putik na dumidikit sa kanyang mga sapatos ay hindi lamang dumi ng kalsada, kundi ang bigat ng realidad na muli siyang itinapon ng tadhana sa lugar na pilit niyang pinapaganda sa kabila ng dusa. Ang amoy ng lansa mula sa dagat at ang singaw ng basang basura ay yumakap sa kanya. Isang pamilyar na yakap na tila nagsasabing, "Dito ka lang nararapat, Talia. Huwag kang mangarap ng langit." Pagdating niya sa maliit na silid na itinuturing niyang tahanan, hindi siya umiyak. Ang mga luha ay tila natuyo na sa loob ng kanyang mga mata, naging mga kristal ng pait na bumabara sa kanyang bawat paghinga. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na ginugol ang buong araw sa pagpapakain sa mga batang lansangan, sa paglilinis ng mga sugat ng matatanda, at sa pagluluto para sa isang lalaking itinuring siyang basura. "Iha, bakit parang pasan mo ang buong mundo?" Ang boses ni Tia Belen, ang matapang na labandera sa kabilang kanto, ay bumasag sa katahimikan. Nakasandal ito sa hamba ng pinto. Bitbit ang isang palanggana ng mga labahin. Pilit nang ngumiti si Tahlia, ngunit ang kanyang mga labi ay nanginginig. "Wala po ito, Tia. Pagod lang po sa ulan." "Huwag mo akong lokohin, Tahlia. Ang ulan ay naguhugas ng dumi. Pero ang mga mata mo ay parang punong-puno ng baha." Seryosong dagtong ni Tia Belen. "May ginawa ba ang mga madrigal na yon? Sinasabi ko na sa'yo, ang ginto ay hindi kailanman makikihalubilo sa tanso." Hindi nakasagot si Talia. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na ang kanyang kaibigang si Celia at ang babaeng dapat ay magiging biyenan niya ay nagpaplano ng itapon siya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ang katahimikan ng gabi ay nag-ambala ng isang marangyang tunog. Ang pag-ugong ng isang mamahaling makina ay dahan-dahang lumapit sa kanilang eskinita. Ang liwanag mula sa mga headlight ng isang itim na SUV ay tila bumulag sa mga taong nakatambay sa labas. Mula sa sasakyan, bumaba si Doña Esperanza. Ang kanyang suot na mamahaling terno ay tila isang malaking insulto sa paligid. May mga tauhan siyang dala na nagsimulang magbaba ng mga kahon ng relief goods na may malaking tatak ng Madrigal Foundation. "Talia, my dear," malambing na tawag ni Esperanza. Tila ba hindi siya ang babaeng narinig ni Talia sa ospital na tumawag sa kanya na basura. Lumapit ito sa kanya at hinawakan ang kanyang mga kamay na may suot na puting guwantes. "I'm so sorry about earlier. Victor was just stressed and I was just worried. Alam mo namang mahal na mahal namin ang Baseco, di ba?" Tiningnan ni Tahlia ang mga mata ng matanda. Doon niya nakita ang isang uri ng kasamaan na nakatago sa likod ng perpektong ngiti. Isang uri ng lason na binalot sa asukal. "Bakit po kayo nandito, Doña Esperanza?" Malamig na tanong ni Talia. "Dinalhan ko ng tulong ang mga tao mo at may gusto rin akong ibigay sa'yo." Bulong ng matanda habang dahan-dahang hinihila si Talia palayo sa karamihan. Inilabas niya ang isang luma at kupas na sobre mula sa kanyang mamahaling bag. "Alam mo, Talia, ang utang na loob ay hindi kailanman nababayaran ng pera. Ang nanay mo, namatay siya habang pinoprotektahan ng dangal ng asawa ko sa gitna ng sunog sa pier noon. Itong sobreng ito
Ang huling hiling niya bago siya mawala. Naramdaman ni Talia ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang kanyang ina. Ang tanging alaala na iniingatan niya. Ano po ito? Panginginig na tanong ni Talia. Ito ang kasunduan na nagsasabing kailangan mong pakasalan si Victor para maligtas ang lahat ng ari-arian na iniwan ng nanay mo para sa komunidad na ito. Wika ni Esperanza habang ang kanyang boses ay tila isang ahas na bumubulong sa pandinig ni Talia. Kung tatalikuran mo ang kasal, Talia, mawawala ang lahat ng lupang kinatatayuan ng Baseco. Ibebenta ito ng bangko at lahat ng mga taong tinutulungan mo ay mawawalan ng tirahan. Kakayanin ba ng konsensya mo yon? Nanigas si Talia sa kanyang kinatatayuan. Ang sobre ay tila naging isang mainit na uling sa kanyang palad. Hindi lamang ito isang kasal. Ito ay isang bitag na gawa sa kabutihan. Ginamit ng matanda ang kanyang kahinaan, ang kanyang malasakit sa kapwa, at ang alaala ng kanyang ina, upang itali siya sa isang buhay na alam niyang magiging impyerno. Sa malayo, nakita ni Talia si Celia na nakatayo sa tabi ng sasakyan, may hawak na cellphone at nakangising nanonood. Alam ni Talia na ang bawat galaw niya ay nakaplano na. Binuksan ni Talia ang sobre nang may nanginginig na mga daliri. Sa loob, hindi lamang mga papeles ang naroon. Isang lumang litrato ang nalaglag sa putikan. Isang litrato ng kanyang ina na may kasamang isang lalaking hindi niya kilala. Ngunit ang suot nitong singsing ay kaparehong-kapareho ng singsing na pangako na ibinigay ni Victor sa kanya. Isang lihim na mas matanda pa sa kanyang sakit ang dahan-dahang nabubunyag sa ilalim ng dilaw na ilaw ng poste sa Baseco. Desisyon mo ang hinihintay ko, Talia. Wika ni Esperanza. Ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. Magiging bayani ka ba ng Baseco o magiging dahilan ng kanilang pagkawasak? Nakatitig si Talia sa litrato sa putikan. Sino ang lalaking kasama ng kanyang ina? At bakit ang singsing ng mga madrigal ay nasa kamay nito noon pa man? Iniwan ng marangyang sasakyan ng isang ulap ng usok at alikabok na humalo sa amoy ng ulan sa Baseco. Sa gitna ng dilim, tanging ang naninilaw na ilaw ng poste ang nagbibigay ng anino sa figura ni Talia na tila isang estatwa sa gitna ng putikan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa lumang litrato. Ang dumi ng kalsada ay dahan-dahang kumakapit sa gilid ng papel. Ngunit hindi niya ito binitawan. Talia girl, huwag mo na kasing pairalin ang pride mo. Isipin mo na lang, jackpot ka na rito. Ang boses ni Celia ay parang isang malambing na kanta, ngunit may dalang lason. Lumapit siya kay Talia at kinuha ang isang panyo upang punasan ng mantsa ng putik sa braso ng kaibigan. Ang haplos niya ay tila marahan, ngunit para kay Talia, bawat dampi ng tela ay tila isang babala. Bakit mo ginagawa ito, Celia? Mahinang tanong ni Talia. Ang kanyang boses ay halos pabulong na dahil sa bigat ng dibdib. Akala ko ba magkasangga tayo? Akala ko ba naiintindihan mo kung gaano kahalaga sa akin ang dangal ni nanay? Huminga ng malalim si Celia, isang buntong hininga na puno ng pagkakunwari. Dangal? Talia, ang dangal ay hindi nakakabusog. Look at us. Lumaki tayong nangangarap na makaalis sa lugar na ito. Ngayon, ang suwerte na ang lumalapit sa iyo, pero tinatanggihan mo pa dahil sa kung anong narinig mo sa ospital. You're being dramatic. Victor loves you and that's all that matters, right? Pero narinig ko kayo. Pag-iit ni Talia, ang kanyang mga mata ay nagsimulang magtubig. Sabi mo predictable ako. Sabi mo gagapang ako pabalik dito kapag natapos na ang palabas ninyo. Tumawa ng mahina si Celia, isang tunog na parang marahang kalansing ng mga susi. Naku Talia, you know how it is with Doña Esperanza. Kailangan ko lang sumakay sa gusto niya para mapanatili ang loob niya sa atin. It's business, girl. Kung hindi ko ginawa yon, baka mas malala pa ang planuhin niya sa'yo. I was actually protecting you.
Isang matalim na titig ang ibinigay ni Talia. Gusto niyang maniwala. Gusto niyang isipin na ang kaibigang kasama niyang nangarap sa ilalim ng mga bubong na may butas ay hindi siya kayang ipagpalit sa marangyang buhay. Ngunit ang alaala ng ngisi ni Celia sa tabi ng kama ni Victor ay tila isang sugat na ayaw tumigil sa pagdurugo. Dinala ni Celia si Talia sa loob ng maliit na dampa nito. Ang liwanag ng lampara ay nagbibigay ng malalamlam na anino sa dingding na gawa sa pinagtagpi-tagping plywood. Kumuha si Celia ng baso ng tubig at inabot ito kay Talia. Alam mo, Talia, may isang bagay kang hindi naiintindihan. Simula ni Celia habang nakaupo sa gilid ng katre. Si Victor, he's a madrigal. Sa mundo nila, lahat ay may kapalit. Do you really think a man like him would truly fall for a community volunteer like us kung walang mas malalim na dahilan? Ginagamit ka lang din niya para ipakita sa publiko na mabuti siyang tao. You're his trophy for his corporate image. Kaya bakit hindi mo rin siya gamitin? Gamitin mo ang pera nila para sa Baseco. After all, isn't that what you always wanted? Ang maging tagapagligtas ng lahat? Ang bawat salita ni Celia ay tila isang pako na ibinabaon sa pagkatao ni Talia. Ang pagdududa ay parang isang makapal na hamog na dahan-dahang bumabalot sa kanyang isipan. Mahal nga ba siya ni Victor o biktima rin ba siya ng isang maingat na planong laro? Nang gabing iyon, habang si Talia ay nakahiga at nakatitig sa kisame, hindi niya napansin na si Celia ay dahan-dahang kinuha ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Sa gitna ng katahimikan, tanging ang mahinang pagpindot sa screen ang maririnig. May kung anong mensahe ang ipinadala ni Celia. Isang mensaheng muling magbubukas ng panibagong bagyo sa pagitan ni Natalia at Victor. Kinabukasan, isang balita ang gumulantang sa buong Baseco. Isang voice recording ang kumalat sa internet. Isang boses na kamukhang-kamukha kay Talia na nagsasabing, "Wala akong pakialam kay Victor, ang kailangan ko lang ay ang titulo ng lupa ng Baseco at ang pera ng mga madrigal." Ang mundong pilit itinayo ni Talia ng may katapatan ay biglang niyanig ng isang malupit na kasinungalingan. Ang sikat ng araw na tumatama sa mga dampa ng Baseco ay tila walang dalang init para sa nanalamig na puso ni Talia. Sa bawat kanto, ang mga bulungan ng kanyang mga kapitbahay ay tila mga huni ng mga kuliglig na nagdadala ng masamang balita. Ang cellphone na hawak niya ay naging tila isang mainit na uling. Ang voice recording na kumakalat ay isang malupit na anino na pilit bumabalot sa kanyang dangal. Sa gitna ng kaguluhang ito, muling dumating ang pamilyar na sasakyan ni Victor. Ngunit sa pagkakataong ito, walang dalang bulaklak ang lalaki. Bumaba siya mula sa sasakyan na ang mga balikat ay tila pasan ng bigat ng buong Madrigal Holdings. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsamba kay Talia, ay tila nabalot ng makapal na hamog ng pagdududa. "Talia?" Tawag niya. Ang kanyang boses ay hindi sumisigaw, ngunit puno ng isang uri ng pagod na mas masakit pakinggan kaysa sa galit. "Sabihin mo sa akin na hindi ikaw ang nasa recording na yon. Sabihin mo sa akin na ang lahat ng ginagawa mo rito sa Baseco ay hindi lang isang palabas para makuha ang tiwala ko." Tumayo si Talia ng matuwid sa harap ng dampa, kahit ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa ilalim ng kanyang kupas na palda. "Victor, kilala mo ako. Alam mo kung paano ko ibinuhos ang buhay ko rito. Naniniwala ka ba talaga na sasabihin ko ang mga bagay na yon?" Huminga ng malalim si Victor at tiningnan ang singsing na nasa daliri ni Talia, ang singsing na hiyas ng kanilang pamilya. Isang simbolo ng pangako. "Gusto kong maniwala, Talia, pero ang boses ay sayo. At ang titulo ng lupa na binabanggit doon, iyon ang dokumentong pinirmahan ni Mama kagabi para sa donasyon." "Paano mo nalaman ang tungkol sa dokumentong yon kung wala kang plano?" Hindi nakasagot si Talia. Ang pananakal ng gaslighting ni Celia ay unti-unting nagtatagumpay. Ang katotohanan ay tila naging isang mailap na ibon
na hindi niya mahuli-huli. Sa halip na makipagtalo, tinalikuran siya ni Victor. Ang malakas na pagbagsak ng pinto ng sasakyan ay yumanig sa katahimikan ng eskinita. Tila isang huling hantungan ng kanilang mga pangarap. Dala ng matinding bigat ng loob, naglakad si Talia patungo sa lumang simbahan sa dulo ng komunidad. Ang amoy ng kandila at lumang kahoy ay nagbigay sa kanya ng kaunting kapanatagan. Doon, natagpuan niya si Padre Ignacio na tahimik na nagpupunas ng mga imahe. Padre, tawag ni Tahlia. Ang kanyang boses ay nabasag na sa wakas. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay dahan-dahang pumatak, bumabasa sa kanyang mga pisngi. Lumapit ang matandang pari at hinawakan ang kanyang balikat. Hija, ang katotohanan ay madalas na natatabunan ng ingay, ngunit hindi ito kailanman nawawala. Habang pinupunasan ni Tahlia ang kanyang mukha, nahuli ng paningin ng pari ang singsing sa kanyang daliri. Biglang natigilan si Padre Ignacio. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ng kamay ni Tahlia upang titigan ng maigi ang hiyas. Kumuha siya ng rosaryo at mabilis na nag-antanda ng krus. Saan mo nakuha ang singsing na ito, Tahlia? Tanong ng pari. Ang kanyang boses ay puno ng kaba at pagkamangha. Ibinigay po ito ni Victor, Padre. Sabi niya, ito ay pamana ng pamilya Madrigal. Sagot ni Tahlia, nagtataka sa reaksyon ng matanda. Umiling si Padre Ignacio. Ang kanyang mga mata ay tila nakakakita ng mga multo ng nakaraan. Hindi, Tahlia. Ang singsing na ito, hindi ito pag-aari ng mga Madrigal. Ang hiyas na yan ay nakita ko na noong bata pa ako. Nakasuot iyan sa daliri ng iyong ina noong gabing iligtas niya ang don ng mga Madrigal mula sa nasusunog na bodega sa pier. Naramdaman ni Tahlia ang tila paghinto ng tibok ng kanyang puso. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ang singsing na yan ay hindi isang regalo sa iyo, bulong ni Padre Ignacio habang nakatingin sa labas, kung saan unti-unti nang nagdidilim ang langit. Iyan ay isang ebidensya ng isang pagnanakaw. Isang pagnanakaw na hindi lamang kinuha ang hiyas, kundi ang mismong buhay at dangal ng iyong ina. Sa labas ng simbahan, isang kidlat ang gumuhit sa kalangitan na nagbibigay ng panandaliang liwanag sa madilim na mukha ni Celia na nakasilip sa bintana, nakikinig sa bawat salita ng pari. Ang bawat salita ni Padre Ignacio ay tila mga patak ng asido na tumatagos sa puso ni Tahlia mo. Ang singsing na dati ay nagdadala ng liwanag sa kanyang mga pangarap ay tila naging isang malamig na bakal na nagagapos sa kanyang daliri. Hindi na ito simbolo ng pag-ibig ni Victor. Ito ay naging isang piping saksi ng isang lihim na pilit ibinaon sa limot. Habang naglalakad palabas ng simbahan, ang hangin sa gabi ay tila may dalang mga bulong ng kanyang yumaong ina. Ngunit bago pa man niya maproseso ang lahat, isang marangyang puting sobre ang iniabot sa kanya ng isang lalaking nakauniporme na naghihintay sa labas ng dampa ni Celia. Ito ay isang paanyaya para sa isang charity gala tea party sa mansyon ng mga Madrigal. Sa likod ng card, may sulat kamay si Doña Esperanza. Isuot mo ang singsing. Kailangan nating ipakita sa lahat na maayos ang lahat bago ang kasal. Huwag kang magkakamaling hiyain ako. Ang bawat salita sa sulat ay tila isang utos na hindi maaring baliin. Alam ni Tahlia na ang paanyayang ito ay hindi isang pagkakataon para sa kapayapaan, kundi isang entablado para sa kanyang paghuhukom. Kinabukasan, ang mansyon ng mga Madrigal ay punong-puno ng halimuyak ng mga imported na rosas at ang marahang kalansing ng mga mamahaling kutsara na tumatama sa mga porselanang tasa. Ang mga kababaihan sa mataas na lipunan ay naroon. Suot ang kanilang mga perlas at mga ngiting kasing tigas ng pader. Oh, look who's here! Bulong ng isang matandang babae habang tinitingnan si Tahlia mula ulo hanggang paa. Ang pamosong fiancé mula sa Baseco. I wonder if she knows which fork to use. Lumapit si Celia sa kanya.
Suot ang isang eleganteng dress na tila mas mahal pa sa bahay ni Talia sa Baseco. "Don't worry, Talia. I'm here to help you." Wika ni Celia habang inaayos ang buhok ni Talia, ngunit ang pagkakaayos nito ay sadyang ginawang masyadong magarbo para magmukhang katawa-tawa sa gitna ng mga sopistikadang bisita. "Just stay quiet and smile. Let them see the ring." Nang magsimula ang tsa, si Doña Esperanza ay tumayo sa gitna ng sala. "Ladies, I want to formally introduce the girl who captured my son's heart." Sa kabila ng mga kumakalat na malisyosong chismis, nananatiling matatag ang pamilya Madrigal. Ngunit sa gitna ng kanyang talumpati, isang babae ang sadyang nagtanong ng malakas, "Esperanza, totoo ba na ang batang ito ay nasangkot sa pagnanakaw ng pondo sa kanilang komunidad? Paano siya magiging karapat-dapat sa singsing na yan?" Naramdaman ni Talia ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya, mapanuri at mapangapi. Tumingin siya kay Victor na nasa kabilang dulo ng silid, ngunit ang lalaki ay nanatiling nakatungo. Tila nahihiya o naguguluhan. Walang Victor na lumapit. Walang Victor na nagtanggol. Sa gitna ng tensyon, sadyang binunggo ni Celia ang isang waiter na may dalang mainit na tsa. Ang mainit na likido ay tumalsik ng diretso sa suot na blusa ni Talia. Dahilan upang mapatayo siya sa gulat. Sa pagmamadali niyang punasan ang sarili, nahulog ang singsing mula sa kanyang daliri at gumulong sa ilalim ng isang malaking piano. "Ay, my ring!" Sigaw ni Talia. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Ngunit bago pa man siya makakilos, humalakak ng mahina ang isang bisita. Isang hamak na singsing lang, akala mo ay nawalan na ng buhay. Ganyan ba talaga kapag ngayon lang nakahawak ng tunay na hiyas? Lumapit si Doña Esperanza. Ang kanyang muka ay tila isang maskara ng galit. "Talia, ang singsing na yan ay simbolo ng aming dangal. Kung hindi mo kayang ingatan ang isang bagay na kasing liit niyan, paano mo iingatan ang pangalan namin?" Yumukod si Talia sa sahig. Kinakapa ang ilalim ng piano, habang ang mga tawanan ng mga bisita ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang likuran. Sa gitna ng dilim sa ilalim ng piano, hindi niya nahanap ang singsing. Ang nahanap niya ay isang maliit at lumang butones na ginto. Isang butones na kaparehong-kapareho ng mga butones sa tuxedo ng yumaong Don Madrigal sa mga lumang larawan. Nang tumayo si Talia, ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang kakaibang liwanag. Tiningnan niya si Doña Esperanza ng diretso sa mata. "Hindi ko po mahanap ang singsing ninyo, Doña Esperanza. Pero baka mas mabuting mawala na ito dahil ang isang hiyas na ninakaw ay hindi kailanman magdadala ng tunay na ningning." Ang buong silid ay nabalot ng isang nakakangilong katahimikan. Ang mukha ni Doña Esperanza ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na nakatayo sa gitna ng karangyaan. "What did you say?" Panginginig na tanong ng matanda. Sa gitna ng katahimikan, ang tunog ng pagbukas ng pinto ay naging tila isang babala. Si Victor ay lumapit, hawak ang isang envelope na kakarating lang. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatingin kay Talia at sa kanyang ina. "Mama," simula ni Victor, ang kanyang boses ay tila isang basag na baso. "May kailangan ka bang ipaliwanag tungkol sa insurance claim ng pamilya Vergara? 30 taon na ang nakalilipas." Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging kasing bigat ng isang makapal na kumot na bumabalot sa bawat hininga ng mga naroon. Ang mga matapobreng ngiti ng mga bisita ay unti-unting napalitan ng mga naniningkit na mata ng pagtataka. Nakatayo si Victor sa gitna ng bulwagan. Ang puting envelope na hawak niya ay tila isang sandata na nakatutok sa mismong puso ng dangal ng mga Madrigal. "Victor, anak, huwag mo nang pansinin ang mga dokumentong yan." Wika ni Doña Esperanza, pilit na ibinabalik ang kanyang marangal na tinig, bagaman ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi na maikukubli. "Siguradong paninira lang yan mula sa mga kalaban natin sa negosyo. Let's focus on the party." Ngunit hindi kumilos si Victor.
Tumingin siya kay Tahlia na nakatayo pa rin malapit sa piano. Marumi ang blusa mula sa natapong tsaa, ngunit ang mga mata ay may ningning na hindi kayang bayaran ng anumang hiyas. Doon lamang napagtanto ni Victor kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng babaeng ito sa mundong kinalakhan niya. Si Tahlia ay totoo. Ang lahat ng nasa loob ng mansyong ito ay gawa lamang sa porselana at kasinungalingan. Hindi ito paninira, Mama. Malamig na tugon ni Victor. Ito ay ang katotohanan na 30 taon mong itinago. Ang insurance claim para sa pagkamatay ni Mang Carding Vergara hindi napunta sa asawa niya. Ang pirma ni Aling Maria ay peke. Ang pera ay ginamit para isalba ang Madrigal Logistics noong malapit na itong mabangkarote. Isang sama-samang pagsinghap ng hangin ang nagmula sa mga bisita. Ang marahang kalansing ng mga tasa ay napalitan ng mga bulungan na tila mga bubuyog na nagkakagulo. Hindi na nakapaghintay si Tahlia. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila sasabog na. Tumalikod siya at tumakbo palabas ng mansyon. Hindi niya pinansin ang tawag ni Victor. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso at ang tunog ng kanyang mga sapatos sa semento. Ang hangin sa labas ay tila humahampas sa kanyang mukha. Isang malamig na paalaala na hindi siya kailanman magiging bahagi ng mundong iyon. Bumalik siya sa Baseco, sa tanging lugar kung saan ang amoy ng dagat at ang ingay ng mga bata ay nagbibigay sa kanya ng katotohanan. Dumiretso siya sa lumang simbahan kung saan naghihintay si Padre Ignacio. Ang liwanag ng mga kandila ay nagbibigay ng mahahabang anino sa loob ng tahimik na dambana. Padre, hingal na wika ni Tahlia, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagod at emosyon. Sabihin ninyo sa akin ang lahat. Ano ang nangyari sa aking ina at sa pamilya, Madrigal? Huminga ng malalim ang matandang pari. Inilabas niya ang isang maliit na kahon na gawa sa nara, luma na at may mga ukit na kupas na. Sa loob nito ay may isang piraso ng papel, isang kasunduan na may mantsa ng dugo at sunog. Ang iyong ina, si Maria, ay hindi lamang basta tagapagligtas, Tahlia. Simula ni Padre Ignacio, ang kanyang boses ay tila isang malungkot na awit sa gitna ng katahimikan. Siya ang tunay na kasosyo sa negosyo ng yumaong Don Madrigal. Ang puhunan na ginamit sa pagsisimula ng kumpanyang iyon ay galing sa pagbebenta ng lupain ng iyong mga ninuno dito sa Baseco. Ang singsing na ibinigay ni Victor sa'yo, hindi iyon pamana ng mga Madrigal. Iyon ang huling hiling ng Don bago siya mamatay, na ibalik ang hiyas sa tunay na nagmamay-ari nito. Napatakip ng bibig si Tahlia. Ang bawat piraso ng puzzle ay dahan-dahang nabubuo. Ang pait na naramdaman niya sa mansyon ay napalitan ng isang matinding galit na may halong pighati. Ang kanyang ina ay namatay sa kahirapan, habang ang mga taong pinagkatiwalaan nito ay namuhay sa karangyaan gamit ang perang ninakaw sa kanila. Pero bakit ngayon lang, Padre? Tanong ni Tahlia. Ang mga luha ay muling pumatak sa kanyang mga pisngi. Dahil ang katotohanan ay may sariling panahon, Hija. Sagot ng pay. Ngunit may mas malalim pang lihim, Tahlia. Ang iyong ina, hindi siya namatay dahil sa aksidente sa sunog. Biglang huminto ang lahat para kay Tahlia. Ang hanging pumapasok sa mga bintana ng simbahan ay tila naging kasing lamig ng yelo. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Bulong ni Tahlia. Tumingin si Padre Ignacio sa pintuan ng simbahan, kung saan isang anino ang nakatayo. Si Celia, na ang muka ay balot ng takot at pagtataksil. Hawak nito ang isang lumang bote ng gamot. Ang bote na madalas gamitin ng ina ni Tahlia bago ito mawala. Ang gamot na ibinibigay sa iyong ina noon, wika ni Padre Ignacio habang nakatitig kay Celia. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya nakalabas sa nasusunog na bodega. At ang taong nagbigay ng gamot na yon ay ang taong pinagkakatiwalaan niya ng higit sa lahat. Naramdaman ni Tahlia ang tila pagguho ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang lihim ay hindi lamang tungkol sa pera o singsing. Ito ay tungkol sa isang buhay na sadyang kinuha
upang manatiling nakatago ang kadiliman. Ang bawat pintig ng puso ni Talia ay tila isang marahas na hampas ng alon sa pampang ng kanyang pagkatao. Ang hanging pumapasok sa kanyang lungs ay tila naging kasing talim ng mga bubog. Bawat hininga ay nag-iiwan ng sugat. Nakatitig siya kay Celia, ang babaeng itinuring niyang kapatid, ang tanging tao na pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga lihim habang sila ay lumalaking magkasama sa hirap. Celia, bakit hawak mo ang bote ng gamot ni nanay? Ang boses ni Talia ay halos hindi marinig. Isang nangangatal na bulong na puno ng takot at pag-asang sana ay nagkakamali lang siya. Ang mukha ni Celia ay nawalan ng kulay. Ang kanyang mga mata ay malikot na gumagala sa loob ng madilim na simbahan, pilit na naghahanap ng malulusutan. Ang bote ng gamot na hawak niya ay dahan-dahang nanginginig sa kanyang mga daliri. Ang marahang pagtama ng salamin sa kanyang mga kuko ay nagbibigay ng isang tunog na tila babala ng isang nalalapit na panganib. Talia, listen to me! Simula ni Celia, ang kanyang boses ay pilit na ibinabalik sa dati nitong tamis, ngunit may halong pait na hindi na maikukubli. Nahanap ko lang ito sa mga lumang gamit ni Mama bago siya nawala. I was going to tell you. I was trying to protect you from the truth. Protect me? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Talia, isang tunog na puno ng pighati. O pinoprotektahan mo ang sarili mo, ang pamilya mo? Celia, ang nanay mo ang huling kasama ni nanay sa bodega. Sinasabi mo ba sa akin na ang perang ipinampaaral sa'yo, ang perang naging tiket mo para mapalapit sa mga madrigal, ay galing sa pagtataksil sa nanay ko? Sa gitna ng kanilang pagtutuos, ang malakas na pagbukas ng pinto ng simbahan ay nagpapasok ng malamig na hangin ng gabi. Si Victor ay pumasok, ang kanyang mukha ay balisa at puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga hakbang sa lumang sahig na kahoy ay tila mga dagok na nagpapayanig sa katahimikan ng dambana. Talia! Sigaw ni Victor habang mabilis na lumalapit. Nang makita niya si Celia na hawak ang bote at si Padre Ignacio na nakayuko sa gilid, napatigil siya. What is happening here? Tumingin si Talia kay Victor. Ang lalaking ito, na ang tanging kasalanan ay maging anak ng isang mapang-aping ina, ay tila naging isang higanting pader sa pagitan ni Talia at ng kanyang kapayapaan. Ang bawat haplos ni Victor sa kanya noon, ang bawat pangako ng pag-ibig, ay tila nabahiran na ng dugo ng kanyang nakaraan. Dahan-dahang lumapit si Victor at tinangkang hawakan ang mga kamay ni Talia. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang balat, marahas na napaatras si Talia. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding pandidiri, hindi para kay Victor, kundi para sa katotohanang ang lahat ng meron sila ay itinayo sa ibabaw ng bangkay ng kanyang ina. Huwag mo akong hahawakan, Victor. Wika ni Talia, ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng semento. Ang bawat hiyas na suot ng nanay mo, ang bawat sentimong ginagamit mo sa kumpanya ninyo, ay ninakaw mula sa pangarap ng nanay ko. At ang mas masakit, ang kaibigang itinuring kong kapatid, ang nagsilbing tulay para mangyari ang lahat ng yon. Talia, I didn't know. Please, let me fix this. Pagsusumamo ni Victor, ang kanyang mga mata ay nagsisimula na ring magtubig. Fix this? Paano mo aayusin ang isang buhay na kinuha na? Paano mo aayusin ang 30 taon ng pagsisinungaling? Tumingin si Talia kay Celia, nang ngayon ay nakayuko na at umiiyak ng walang tunog. Celia, ibigay mo sa akin ang boteng iyan. Ngunit sa halip na ibigay ang ebidensya, biglang tumakbo si Celia palabas ng simbahan. Ang kanyang pagtakas ay tila isang mabilis na anino sa gitna ng dilim. Hindi nagatubili si Talia. Hinabol niya ang kaibigan sa gitna ng maputik at makipot na eskinita ng Baseco. Ang ulan ay muling nagsimulang pumatak, malalaking butil na humahampas sa kanilang mga balat, tila pilit na hinuhugasan ng mga kasalanang ayaw ng mabura. Sa dulo ng isang madilim na kanto, nadulas si Celia. Ang bote ng gamot ay tumilapon at gumulong patungo
sa isang kanal. Agad itong kinuha ni Tahlia, ngunit bago pa man siya makatayo, isang kamay ang humablot sa kanyang buhok mula sa likuran. Ito ay si Doña Esperanza. Nakatayo ang matanda sa gitna ng ulan. Walang suot, namamahaling alahas, tanging ang kanyang mga mata na nag-aapoy sa galit at desperasyon. "You think you can destroy us, Tahlia?" Bulong ng matanda habang lalong hinihigpitan ang pagkakasabunot sa kanya. "You are just a piece of trash from Baseco." Ang katotohanan ay para lang sa mga taong may kapangyarihang panindigan ito. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Talia ang isang matulis na bagay na tumama sa kanyang tagiliran. Hindi ito saksak ng patalim, kundi ang marahas na pagtulak sa kanya patungo sa malalim na bahagi ng estero. "Talia!" Ang sigaw ni Victor ay umalingaw-ngaw sa buong komunidad, ngunit huli na ang lahat. Ang malamig at maduming tubig ng estero ay lumamon sa katawan ni Tahlia. Habang unti-unti siyang lumulubog, ang huling nakita niya ay ang malabong anino ni Victor na tumatalon sa tubig at ang mukha ni Celia na nakatingin sa kanya mula sa itaas. Isang mukha na hindi na alam kung hihingi ng tawad o hahayaan na lang siyang mawala ng tuluyan. Ang dilim ay tila isang malapot na likido na dahan-dahang lumalamon sa bawat himaymay ng pagkatao ni Talia. Sa ilalim ng maruming tubig ng estero, ang ingay ng mundo ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang lamig ay hindi lamang nanunuot sa kanyang balat, kundi tila humahaplos sa kanyang mismong kaluluwa. Isang paalala na sa dulo ng lahat ng kanyang pagsasakripisyo, ang kadiliman pa rin ang naghihintay sa kanya. Walang tinig na lumabas sa kanyang mga labi. Tanging ang mga bula ng hininga na pilit kumakawala mula sa kanyang lungs na tila mga huling mensahe ng isang pusong pagod na sa pakikipaglaban. Habang unti-unti siyang nawawalan ng malay, ang mga alaala ay dahan-dahang naglaro sa kanyang isipan. Ang ngiti ng kanyang ina, ang mainit na lugaw sa Baseco, at ang mga mata ni Victor na dati ay puno ng pangako. Ngunit ang lahat ng yon ay tila mga anino na lamang na tinatangay ng agos. Sa ibabaw ng tubig, ang marahas na paghampas ng ulan ay naging saksi sa desperasyon ng isang lalaki. Hindi inalintana ni Victor ang amoy ng lansa at ang dumi ng estero. Ang bawat pagkapit niya sa burak, ang bawat pagsisid niya sa ilalim ng madilim na tubig ay isang panata ng pagsisisi. Nang sa wakas ay maramdaman ng kanyang mga daliri ang malambot na tela ng damit ni Talia, ang kanyang puso ay tila sasabog sa takot at pag-asa. Sa pampang, nakatayo si Doña Esperanza. Ang kanyang marangyang anyo ay tila isang lamat sa gitna ng karukhaan ng Baseco. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matigas, walang bakas ng pagsisisi sa kanyang ginawa. Ngunit sa kanyang tabi, si Celia ay tuluyan ng gumuho. Ang babaeng dati ay puno ng ambisyon, ay ngayon ay nakaluhod sa putikan. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha, habang ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa isang tahimik na paghagulhol. Ang bote ng gamot na sanhi ng lahat ng gulo ay nakahandusay sa tabi niya, tila isang piping saksi sa kanyang pagtataksil. Matagal bago muling lumutang si Victor, dala ang walang malay na katawan ni Tahlia. Ang bawat hakbang niya paakyat sa pampang ay isang pakikipagbuno sa bigat ng putik at bigat ng kanyang konsensya. Inihiga niya si Tahlia sa malamig na semento. Ang mukha ng babae ay maputla at tila wala ng buhay. "Talia, please wake up! Huwag mo akong iwan ng ganito." Ang boses ni Victor ay basag, humahalo sa tunog ng ulan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang pilit na binibigyan ng hininga ang babaeng pinakamamahal niya. Sa bawat pagdiin niya sa dibdib ni Talia, tila ang sarili niyang buhay ang ibinibigay niya. Ilang sandali nang nakabibinging kaba ang lumipas, bago ang katawan ni Talia ay marahas na napaubo, inilalabas ang maduming tubig na lumunod sa kanya. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang bumukas, ngunit wala doon ang ningning na dati ay nagbibigay ng liwanag kay Victor.
Tanging ang isang malalim at malamig na kawalan ang sumalubong sa kanya. Dahan-dahang iniangat ni Talia ang kanyang kamay at itinulak ang bisig ni Victor. Ang bawat paggalaw niya ay puno ng sakit, hindi lamang sa katawan, kundi sa bawat bahagi ng kanyang puso. Tumingala siya at nakita si Doña Esperanza na nakatitig sa kanya mula sa malayo. Sa gitna ng ulan at putik, si Talia ay tumayo ng dahan-dahan, kahit na ang kanyang mga binti ay tila bibigay na sa panghihina. Ang tubig na ito, mahinang simula ni Talia, ang kanyang boses ay malamig pa sa hanging dala ng bagyo. Ay mas malinis pa kaysa sa dangal ng pamilya ninyo, Victor. Ang akala ninyo ay nalunod ninyo ang katotohanan, pero ang totoo, kayo ang nalulunod sa sarili ninyong kasinungalingan. Tumingin siya kay Celia na hanggang ngayon ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. At ikaw, Celia, ang boteng iyan ang magsisilbing tanikala mo habang buhay. Bawat oras na ipipikit mo ang mga mata mo, makikita mo ang mukha ni nanay. Sa gitna ng ulan, tinalikuran ni Talia ang lahat. Hindi niya kailangan ng tulong ni Victor. Hindi niya kailangan ng katarungan mula sa mga taong nagnakaw ng kanyang buhay. Sa bawat hakbang niya palayo, ang putik sa kanyang paanan ay tila dahan-dahang nahuhugasan, ngunit ang latay sa kanyang puso ay mananatiling sariwa. Naiwan si Victor na nakaluhod sa gitna ng ulan, ang kanyang mga kamay ay puno ng dumi at dugo. Alam niya na sa gabing ito, hindi lamang si Talia ang nawala sa kanya, kundi ang huling bahagi ng kanyang sarili na naniniwala sa kabutihan ng kanyang sariling pangalan. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin habang pinapanood niya ang papalayong anino ni Talia. Mayroon pa bang puwang ang pagpapatawad sa isang pusong paulit-ulit na nilunod sa pagtataksil? O ang paghihiganti ba ang tanging paraan upang mahanap ang kapayapaang ninakaw ng nakaraan? Iligpit mo ang lahat ng bakas. Siguraduhin mong walang matitira kahit isang hibla ng katotohanan. Ang boses ni Doña Esperanza sa loob ng kanyang marangyang opisina ay tila isang malamig na hanging nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Nakatayo siya sa harap ng malaking bintana, pinagmamasdan ng ulan na tila pilit na hinuhugasan ang mantsa ng putik sa kanyang sapatos. Sa likuran niya, si Celia ay nakaupo sa gilid ng isang velvet na upuan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang baso ng brandy na hindi naman niya mainom dahil sa sobrang panginginig. Pero auntie, si Victor, nakita niya tayo. Nakita niya ang lahat. Pabulong na wika ni Celia, ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka. Hindi na natin siya mapapaikot. And Talia, she survived. She's a walking evidence. Dahan-dahang lumingon si Esperanza. Ang kanyang mukha ay walang kahit anong emosyon, kundi isang nakakangilong determinasyon. Ang isang saksi ay walang silbi kung walang naniniwala sa kanya. At sa mundong ito, Celia, ang pera ang nagdidikta ng katotohanan. If Victor chooses that girl over his legacy, then he chooses to be a nobody. But you are already a nobody. If I let go of your hand. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang pambubusal sa bibig ni Celia. Ito ang sining ng pagmamanipula ni Esperanza, ang ipaalala sa iyo kung gaano kakaliit nang walang kailangan pang lumaban. Samantala, sa loob ng maliit na silid sa likod ng simbahan ng Baseco, nakaupo si Talia habang nakabalot sa isang makapal at kupas na kumot. Ang init ng tsaa na ibinigay ni Tia Belen ay unti-unting gumagapang sa kanyang mga daliri, ngunit ang nanunuot na lamig sa kanyang mga buto ay tila ayaw ng lisanin ng kanyang katawan. Ang bawat panginginig ng kanyang mga balikat ay hindi dahil sa lagnat, kundi dahil sa bigat ng mga alaala ng maruming tubig na lumamon sa kanya at ang mas maruming kamay na nagtulak sa kanya roon. Inumin mo muna ito, Talia. Huwag mong hayaang talunin ka ng sakit. Malambing na wika ni Tia Belen habang hinahaplos ang basang buhok ng dalaga. Hindi na po ako natatakot sa sakit, Tia, sagot ni Talia.
Ang kanyang boses ay tila nanggagaling sa isang malalim na balon. Natatakot po ako na baka bukas, ang katotohanan naman, ang lunurin nila. Kailangan nating kumilos habang sariwa pa ang mga sugat. Pumasok si Padre Ignacio kasama ang isang babaeng nakaunipormeng pang-opisina, ngunit may mga matang puno ng malasakit. Talia, ito si Attorney Ramos, isang kaibigan na handang makinig sa iyong kwento. Hindi lang ito tungkol sa pagnanakaw ng lupa, Talia. Ito ay tungkol sa katarungan para sa iyong ina. Tumingin si Talia sa abogada. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang kislap ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Hindi na siya ang biktimang naghihintay na mailigtas. Siya na ang mandigmang handang maningil. Attorney? Gusto ko pong mabawi ang lahat. Hindi para sa pera, kundi para malinis ang pangalan ng nanay ko. Wika ni Talia, ang kanyang paningin ay matatag na at hindi na nangingilid ang luha. Handa po akong harapin ang lahat, kahit ang lalaking minahal ko. Sa labas ng simbahan, nakasandal si Victor sa kanyang sasakyan. Ang kanyang mga damit ay tuyo na, ngunit ang amoy ng estero ay tila nakadikit pa rin sa kanyang balat. Hawak niya ang bote ng gamot na nakuha niya bago pa man ito tuluyang maanod ng agos. Alam niyang sa loob ng boteng iyon ay ang katapusan ng kanyang pamilya at ang tanging paraan upang makuha ang kapatawaran ni Talia. Ngunit bago pa man siya makahakbang patungo sa pinto ng simbahan, isang itim na van ang huminto sa kanyang harap. Dalawang lalaking nakabarong ang bumaba at hinarangan ng kanyang daan. Pinapatawag po kayo ng inyong ina, Sir Victor. Ngayon din po, ang bawat segundo ng katahimikan sa pagitan ni Victor at ng mga tauhan ng kanyang ina ay tila isang timer ng isang bomba. Alam ni Victor na sa sandaling sumama siya, baka hindi na niya muling makita ang liwanag sa mga mata ni Talia. Ngunit kung hindi siya sasama, baka ang katotohanang hawak niya ay maglaho na parang bula. Tumingin si Victor sa bintana ng simbahan kung saan nakita niya ang anino ni Talia na kausap ang abogada. Isang huling buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi bago siya pumasok sa sasakyan. Nang makaalis ang van, isang maliit na bata mula sa Baseco ang tumakbo patungo kay Talia sa loob ng simbahan. May dala itong isang lukot na papel na nakuha raw niya sa tapat ng sasakyan ni Victor. Nang buksan ni Talia ang papel, ang kanyang mundo ay muling niyanig. Hindi ito sulat, kundi isang larawan ng isang lumang insurance document na may petsang 30 taon na ang nakalilipas. At sa ilalim nito, may isang maikling mensahe na nakasulat sa dugo. Huwag kang magtitiwala kahit kanino, lalo na sa mga tumulong sa iyo ngayong gabi. Napaangat ng tingin si Talia kay Attorney Ramos at kay Padre Ignacio. Sino nga ba ang tunay niyang kakampi sa mundong puno ng mga nakatagong patalim? Ang sikat ng araw sa Baseco ng umagang iyon ay tila walang dalang pag-asa. Sa bawat eskinita, ang mga tao ay nakayuko sa kanilang mga cellphone. Ang mga mukha ay balot ng pagkagulat at unti-unting napapalitan ng galit. Ang katahimikan ng komunidad ay naging mabigat, tila isang bagyong nagbabadyang sumabog. Ang mga bulungan ay hindi na mga huni ng mga bubuyog, kundi naging matatalim na karayom na tumutusok sa dangal ni Talia sa bawat hakbang niya sa kalsada. Tingnan niyo, siya yung nasa video, di ba? Yung fiancé na magnanakaw? Isang boses mula sa isang karinderya ang bumasag sa katahimikan. Ang mga mata ng mga tao na dati ay puno ng pasasalamat ay ngayon ay tila mga hukom na handang maghatol. Naglakad si Talia ng matuwid, kahit na ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa loob ng bulsa ng kanyang suot na cardigan. Ang bawat sulyap ng mga kapitbahay ay tila isang sampal. Ang mga taong pinagluluto niya ng lugaw, ang mga batang tinuturuan niya, ngayon ay tila mga estranghero na may dalang puot. Sa gitna ng palengke, may isang maliit na telebisyon na nakabukas. Nagkukumpulan ang mga tao rito. Huminto ang mundo ni Talia nang makita niya ang mukha ni Doña Esperanza sa screen. Ang matanda ay suot ang isang simpleng puting barong. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod
at ang kanyang mga mata ay may bakas ng pekeng luha na sadyang idinisenyo para sa kamera. Kami ay nagbukas ng aming tahanan at puso para sa kanya. Wika ni Esperanza sa harap ng mga reporter. Ang kanyang boses ay nanginginig sa isang mahusay na pag-arte. Itinuring namin siyang pamilya, ngunit sa likod ng kanyang maamong muka ay isang planong nakakasira sa aming kumpanya at sa mga taong umaasa sa amin. I am officially announcing that the Madrigal family is severing all ties with Talia Vergara. Hindi namin hahayaan na ang isang oportunista ay muling makapanakit sa aming dangal. Kasunod nito ay ang paglabas ni Celia sa screen. Nakasuot ito ng itim, tila nagluluksa. Masakit para sa akin na aminin, pero nabulag din ako ng pagkakaibigan namin. Talia, bakit mo nagawa ito sa amin? Bakit mo ninakaw ang perang para sana sa mga bata sa Baseco? Ang bawat salita ay tila isang malaking bato na ipinupukol sa pagkatao ni Talia. Nararamdaman niya ang init ng hiya at galit na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Sa paligid niya, ang mga tao ay nagsimulang mag-ingay. May mga sumisigaw, may mga nagtatapon ng masasamang salita, manggagamit. Akala namin ay mabuti kang tao. Sigaw ng isang lalaki habang itinatapon ang isang basong puno ng tubig sa direksyon ni Talia. Ang likido ay tumama sa kanyang balikat, malamig at mapang-api. Ngunit hindi siya natinag. Tumingin si Talia sa kamera ng telebisyon. Tila ba tinitingnan niya ang mismong kaluluwa ni Esperanza. Sa gitna ng hatol ng madla, nahanap niya ang isang uri ng lakas na nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pait. Biglang may isang kamay na humila kay Talia palayo sa nagkakagulong tao. Ito ay si Tia Belen. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Hija, kailangan nating umalis dito. Ang mga tao ay madaling mabulag nang nakikita nila sa screen. Hindi mo sila mapapaliwanagan ngayon. Tia, hindi ako tatakbo. Mahinang tugon ni Talia. Ang kanyang boses ay tila isang bakal sa gitna ng bagyo. Kung ang katotohanan ay kailangang dumaan sa apoy, hahayaan kong masunog ang lahat ng kasinungalingan nila. Bumalik sila sa loob ng simbahan, ngunit maging ang pintuan nito ay may mga vandal na ngayon, mga salitang magnanakaw at traitor na nakasulat sa pulang pintura. Ang bawat titik ay tila isang sugat na bumubukas sa puso ni Padre Ignacio na nakatayo sa harap ng altar. Naka-off ang cellphone ni Victor at ayon sa balita, siya ay nagpapahinga sa isang private resort para sa kanyang mental health. Alam ni Talia na ang lahat ng ito ay isang maingat na paghihiwalay sa kanya mula sa tanging taong maaaring magtanggol sa kanya. Nang gabing iyon, habang ang ulan ay muling nagsimulang pumatak ng marahan, tila may isang anino sa labas ng simbahan. Isang maliit na sobre ang muling iniwan sa ilalim ng pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito babala. Sa loob nito ay may isang USB drive at isang maikling sulat na may pamilyar na pabango, ang pabango ni Celia. Ang huling piraso ng katotohanan ay wala sa akin, kundi sa taong iniisip mong patay na. Ang bawat hibla ng buhok ni Talia ay tumayo. Ang hatol ng madla ay isa lamang distraksyon. Ang tunay na laban ay kasisimula pa lamang. At ang panganib ay hindi na nanggagaling sa mga taong nagtatapon ng tubig sa kanya, kundi sa mga taong bumubulong ng katotohanan sa dilim. Ang bawat patak ng ulan sa bubong na yari sa kalawang na yero ay tila mga martilyo na pumupukpok sa bawat hibla ng pag-asa ni Talia. Sa loob ng maliit at madilim na silid sa likod ng simbahan, tanging ang liwanag ng isang aandap-andap na kandila ang nagbibigay ng anino sa kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay na puno ng gasgas at dumi mula sa pagkakalubog sa estero ay nanginginig habang hawak ang isang lumang kwaderno, ang diary ng kanyang ina na iniabot sa kanya ni Padre Ignacio bago ito tuluyang lumisan para sa isang kumpisal. Ang amoy ng lumang papel at amag ay humahalo sa amoy ng kandila, isang bango ng nakaraan na tila pilit na humihila kay Talia
Sa isang mundong hindi niya kailanman nakilala, dahan-dahan niyang binuksan ang unang pahina. Ang panulat ng kanyang ina ay tila mga sugat sa papel. Bawat titik ay may dalang pait at takot. Talia, anak, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay hindi na ako nakayanan ng aking katawan. Ang boses ng kanyang ina ay tila bumubulong sa kanyang pandinig, malamig at puno ng pighati. Akala ko ang pag-ibig ay sapat na para magbayad ng anumang utang. Akala ko ang pagsasakripisyo para sa pamilya Madrigal ay magbibigay sa iyo ng magandang buhay. Pero nagkamali ako, anak. Ang singsing na hawak ko ay hindi isang regalo, kundi isang sumpa. Naramdaman ni Talia ang pagbara ng kung ano sa kanyang lalamunan. Ang bawat salita sa kwaderno ay tila isang salamin na nagpapakita ng sarili niyang buhay. Ang kanyang ina ay nagtiis, nagpakumbaba, at nagpaalipin sa pamilya Madrigal sa pag-asang matatamo ang hustisya. Ngunit ang tanging nakuha nito ay isang libingan na walang pangalan at isang anak na ngayon ay hinahamak ng buong mundo. I am following her footsteps. Bulong ni Talia sa sarili. Ang kanyang boses ay tila isang basag na kristal sa gitna ng katahimikan. Ginagawa ko ang eksaktong bagay na pumatay sa kanya. Ang magtiis, ang manahimik, ang umasa sa awa ng mga taong walang puso. Isang matinding hapdi ang gumuhit sa kanyang dibdib. Hindi ito ang sakit ng pagkakalunod, kundi ang sakit ng pagkakagising mula sa isang mahabang panaginip. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa maliit na piraso ng basag na salamin sa dingding. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang Talia na tahimik na nagluluto ng lugaw. Ang babaeng naroon ay may mga matang nag-aapoy sa isang uri ng galit na ngayon lamang niya naramdaman. Hinding-hindi ako matatapos na parang isang talata sa iyong kwaderno, Nay. Panata niya habang mahigpit na itinatara ang mga daliri sa gilid ng diary. Kung ang pagiging mabuti ay nangangahulugan ng pagiging biktima, ayoko na. Sa labas, ang tunog ng ulan ay unti-unting humuhupa, ngunit ang katahimikan na sumunod ay mas nakakatakot. Ang mahinang tunog ng pagpihit ng kandado sa pinto ng silid ay naging sanhi ng pagtayo ng balahibo ni Talia. Dahan-dahang bumukas ang pinto at isang anino ang pumasok. Isang aninong hindi niya inaasahan. Ito ay si Victor. Ang kanyang mga damit ay gusot, ang kanyang mga mata ay namumugto, at ang kanyang buong pagkatao ay tila isang guho ng dating marangal na lalaki. Ngunit sa kanyang mga kamay, may hawak siyang isang itim na recorder, ang ebidensya na maaaring magpabagsak sa kanyang sariling ina. Talia, ang boses ni Victor ay tila isang pagsusumamo mula sa kailaliman ng impyerno. I chose you. I left everything. I have the proof now. Tumingin si Talia kay Victor. Ngunit sa halip na yakap, isang malamig na pader ng distansya ang namagitan sa kanila. Ang pagmamahal na dati ay nagbibigay ng init ay tila naging isang paalala na lamang ng lahat ng nawala. You chose me, Victor? Tanong ni Talia. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. O pinili mo ang sarili mong konsensya dahil hindi mo na kayang sikmurain ang amoy ng dugo sa mga kamay ng nanay mo? Bago pa makasagot si Victor, isang nakakangilong tunog ng pagpreno ng mga sasakyan sa labas ng simbahan ang narinig. Ang liwanag mula sa mga asul at pulang ilaw ay tumagos sa mga bintana, nagbibigay ng isang nakakatakot na kulay sa loob ng dambana. Ang mga tauhan ni Doña Esperanza ay hindi naroon para makipag-usap. They're here, bulong ni Victor. Ang takot ay muling bumalik sa kanyang mga mata. Talia, you have to run. Take the diary. Take the recorder. Go through the back. Ngunit sa halip na tumakbo, dahan-dahang tumayo si Talia at kinuha ang kandila. Ang liwanag nito ay nagbigay ng anino sa kanyang mukha na tila isang mandigmang handa ng mamatay. I am done running, Victor. Wika ni Talia habang matatag na nakatingin sa pinto.
Sa gabing ito, hahayaan kong makita nila ang apoy na sila mismo ang nagmitsa. Cliffhanger. Habang bumubukas ang pinto ng simbahan at pumasok ang mga armadong lalaki, hindi si Talia ang unang sumalubong sa kanila, kundi isang boses mula sa speaker ng simbahan na nagsimulang mag-play ng isang recording na hindi nanggaling kay Victor, kundi isang boses na matagal nang inaakalang pumanaw na. Ang boses na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng lumang simbahan ay hindi lamang isang tunog. Ito ay tila isang malamig na haplos mula sa kailaliman ng hukay. Ang bawat salita ay basag, may kasamang static, ngunit ang diin at pait sa bawat kataga ay hindi maikakaila. Ito ang boses ni Maria Vergara, ang ina ni Tahilia na 30 taon nang nanahimik sa ilalim ng lupa. Esperanza, alam ko ang ginawa mo sa mga dokumento. Ang akala mo ba ay sapat na ang apoy para burahin ang katotohanan? Ang bawat sentimong ninakaw mo ay may mantsa ng dugo ko at ng kinabukasan ng aking anak. Ang mga armadong lalaki na kapapasok pa lamang sa dambana ay napatigil. Ang kanilang mga baril, na dati ay matatag na nakatutok, ay dahan-dahang ibinaba habang ang kanilang mga mata ay malikot na naghahanap kung saan nanggagaling ang boses. Ang kabanalan ng lugar ay tila nabalutan ng isang uri ng hustisyang hindi nanggagaling sa batas ng tao, kundi sa isang mas mataas na kapangyarihan. Nakatayo si Talia sa harap ng altar. Ang liwanag ng kandila ay nagbibigay ng anino sa kanyang muka na tila isang birhen na handang mag-alay ng buhay. Hindi siya natakot sa mga lalaking nasa harap niya. Sa halip, naramdaman niya ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib, ang init ng proteksyon ng kanyang ina na tila bumalik upang tapusin ang sinimulan nito. "Umalis na kayo!" Sigaw ni Victor, pilit na humaharang sa harap ni Talia. Ang kanyang boses ay puno ng puot at pagkasuklam sa mga tauhan na siya rin ang nagpapasweldo noon. "Sabihin ninyo sa aking ina, tapos na ang palabas. Hindi na niya kayang patahimikin ang lahat." Ngunit ang pinuno ng mga lalaki, isang taong may malamig na mukha na tila gawa sa bato, ay dahan-dahang humakbang pasulong. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa lumang sahig na kahoy ay tila mga dagok ng martilyo sa kabaong. "Sir Victor, ang utos ng Donya ay malinaw. Kunin ang diary, kunin ang recorder, at dalhin ang babae, kahit anong mangyari." Bago pa man makakilos ang mga lalaki, isang panibagong anino ang lumitaw mula sa madilim na pasilyo ng sakristi. Isang babaeng may puting buhok. Ang mukha ay puno ng mga peklat na tila iniwan ng isang malaking sunog. Ang dahan-dahang lumabas sa liwanag. Hawak niya ang remote control ng sound system ng simbahan. Napaantanda si Padre Ignacio nang makita ang babae. "Elena, akala ko ay wala ka na." Si Elena, ang dating sekretarya ng yumaong Don Madrigal na matagal nang inaakalang namatay sa parehong sunog na kumuha sa ina ni Talia, ay tumingin kay Talia nang may mga matang puno ng pighati at determinasyon. "Hindi ako namatay, Padre. Itinago ako ng takot sa loob ng 3 dekada. Pero nang marinig ko ang pag-iyak ng anak ni Maria sa estero, alam kong tapos na ang oras ng aking pagtatago." Lumingon si Elena sa mga armadong lalaki. "Ang recording na naririnig ninyo ay bahagi lamang ng katotohanan. May mga dokumentong nakatago sa ilalim ng mismong pundasyon ng mansyon ng mga Madrigal na hindi nahanap ni Esperanza. At sa gabing ito, ang mga dokumentong iyan ay lalabas." Sa labas ng simbahan, nagsimula ng magkatipon ang mga tao ng Baseco. Ang boses ni Maria na lumabas sa mga speaker ay umabot sa bawat barong-barong, sa bawat kanto, at sa bawat puso ng mga maralitang dati ay hinahamak si Talia. Ang ngit-ngit ng kawalan ay unti-unting naging isang nagkakaisang lakas. Ang marahas na kalansing ng mga hiram na sandata, mga itak, mga kawayan, at mga bato ay maririnig na sa labas ng pintuan ng simbahan. "Hindi kayo makakalabas dito ng buhay."
Puhay kung sasaktan ninyo si Talia, wika ni Elena sa mga tauhan ni Esperanza. Ang baseko ang magiging katarungan ni Maria Vergara. Naramdaman ni Talia ang panginginig ng kanyang mga kamay, ngunit hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa bigat ng responsibilidad na ngayon ay nasa kanyang mga balikat. Tumingin siya kay Victor na ngayon ay nakaluhod na sa kanyang tabi. Tila humihingi ng tawad sa lahat ng kasalanan ng kanyang pamilya. Victor! Mahinang wika ni Talia, ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin. Kung gusto mo talagang tumulong, ibigay mo sa akin ang susi ng vault sa opisina ng nanay mo. Doon natin tatapusin ang lahat. Cliffhanger. Habang ang mga tao sa labas ay nagsisimula nang bumunggo sa mga pintuan ng simbahan para protektahan si Talia, inabot ni Victor ang isang gintong keycard. Ngunit bago ito mahawakan ni Talia, isang putok ang umalingaw-ngaw sa loob ng simbahan, hindi mula sa baril, kundi ang pagbasag ng malaking bintana ng altar, kung saan pumasok ang isang makapal na usok na tila pilit na nilalason ang bawat hininga nila. Sa gitna ng kaguluhan, isang kamay ang humablot kay Talia at hinila siya sa kadiliman. Ang usok na lumalason sa bawat hininga sa loob ng simbahan ay tila isang malupit na kumot na bumabalot sa katotohanan. Ang bawat paglanghap ni Talia ay tila paglunok ng mga bubog, mahapdi sa lalamunan, nakakahilo sa isipan. Ang kanyang mga mata ay pilit na bumubukadkad sa gitna ng hapdi, ngunit tanging mga malabong anino lamang ang kanyang nakikita. Sa gitna ng kaguluhan, ang malalakas na hiyawan ng mga tao sa labas at ang marahas na pagbagsak ng mga kagamitan sa loob ay tila naging isang malungkot na simponya ng pagkawasak. Naramdaman ni Talia ang isang mahigpit na kamay na humablot sa kanyang braso. Ang pagkakahawak na ito ay hindi katulad ng banayad na haplos ni Victor. Ito ay malamig, nanginginig, at puno ng desperasyon. Kinaladkad siya nito patungo sa madilim na bahagi ng sacristy, malayo sa ingay at usok. Huwag kang sisigaw, Talia. Kung gusto mong mabuhay, sumama ka sa akin. Ang boses na yon ay pamilyar, puno ng pait, ngunit may bahid ng pagsisisi. Ito si Celia. Sa gitna ng dilim, ang mga mata ni Celia ay tila dalawang aandap-andap na kandila sa gitna ng bagyo. Hindi makapagsalita si Talia dahil sa bara sa kanyang lalamunan. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatanong, bakit? Bakit mo ako ililigtas pagkatapos mo akong ilubog sa putikan? Dinala siya ni Celia sa isang maliit na silid kung saan itinatago ang mga lumang kagamitan ng simbahan. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay nagbigay ng panandaliang ginhawa mula sa nakakasakal na usok sa labas. Doon, binitawan ni Celia ang braso ni Talia at napasandal sa pader. Dahan-dahang napaupo sa sahig habang ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na paghagulhol. I had no choice, Talia. Pabulong na wika ni Celia. Ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka. Hawak ni Doña Esperanza ang buhay ng nanay ko. Ang akala mo ba ay madali para sa akin ang makita kang nasasaktan? Pero bawat hakbang na ginagawa ko laban sa'yo, may isang banta sa pamilya ko. We were both prisoners of that woman. Tiningnan ni Talia ang kaibigan. Sa kabila ng galit na namumuo sa kanyang dibdib, nakita niya ang isang babaeng durog din ang pagkatao. Si Celia ay hindi lamang isang kontrabida, isa rin siyang biktima ng isang sistemang kumakain sa mga mahihina. Ngunit bago pa man makasagot si Talia, ang boses ni Victor ay umalingaw-ngaw mula sa malayo. Talia, nasaan ka? Ang boses ni Victor ay tila unti-unting lumalayo. May kasamang tunog ng pakikipagbuno at ang marahas na pagkaladkad ng mga sapatos sa sahig. Bitawan ninyo ako. Mama, itigil mo na ito. Naramdaman ni Talia ang tila paghinto ng kanyang mundo. Ang lalaking tanging nagbigay sa kanya ng halaga sa gitna ng karangyaan ay ngayon ay kinakaladkad ng sarili nitong pamilya. Isang marahas na katotohanan ang dumiin sa kanyang isipan. Hanggat suot ni Victor ang pangalang Madrigal,
Hindi sila kailanman magiging malaya. Kailangan nating umalis dito, Talia. Wika ni Celia habang pinapahid ang kanyang mga luha. May lagusan sa likod ng altar na patungo sa estero. Iyon ang tanging paraan para hindi ka mahanap ng mga tauhan ni Esperanza. Ang keycard na kay Victor pa rin ba? Napaatanda si Talia. Ang gintong keycard na susi sa lahat ng ebidensya ay naiwan sa kamay ni Victor bago sila magkahiwalay sa usok. Kung mawawala iyon, mawawala ang huling pagkakataon niyang malinis ang pangalan ng kanyang ina at mapabagsak ang mga madrigal. Nasa kanya, mahinang tugon ni Talia. Ang kanyang boses ay puno ng panibagong determinasyon. At hindi ako aalis nang wala siya. Hindi ko hahayaan na siya naman ang malunod sa kasalanan ng nanay niya. Huminga ng malalim si Celia at may kinuha sa kanyang bulsa, isang maliit at lumang susi na may ukit na pamilyar kay Talia. Ito ang susi sa lumang bodega sa pier, ang lugar kung saan namatay ang kanyang ina. Kung gayon, kailangan mong pumili, Talia. Wika ni Celia habang iniaabot ang susi. Pupuntahan mo ba si Victor sa mansyon kung saan ka tiyak na papatayin o pupunta ka sa bodega upang hanapin ang huling ebidensyang itinago ni Elena? Sa labas, ang marahas na tunog ng pagbuwal ng pintuan ng simbahan ay nagpahinto sa kanilang usapan. Ang boses ni Doña Esperanza ay narinig na, malamig at puno ng awtoridad sa gitna ng kaguluhan. Hanapin ninyo sila at huwag ninyong hahayaang makalabas ang babaeng iyan. Nang humihinga, nakatayo si Talia sa gitna ng dilim, hawak ang susi sa isang kamay at ang alaala ni Victor sa kabilang panig. Isang tanong ang nagpahirap sa kanyang puso. Ang katarungan ba ay higit na mahalaga kaysa sa buhay ng lalaking nagsakripisyo ng lahat para sa kanya? Habang ang mga yabag ng mga tauhan ni Esperanza ay papalapit na sa kanilang pinagtataguan, dahan-dahang bumukas ang isang maliit na pinto sa likuran nila. Isang pinto na hindi nila napansin kanina. Mula sa dilim, isang kamay na puno ng peklat ang lumitaw at hinila si Talia. Huwag kang lilingon, bulong ng boses ni Elena. Dahil ang makikita mo sa likuran ay ang apoy na tatapos sa lahat. Cliffhanger. Habang hinihila si Talia ni Elena patungo sa lihim na lagusan, nakita ni Talia sa isang maliit na siwang ng pinto si Victor na nakagapos at isinasakay sa sasakyan. Ngunit hindi ito sasakyan ng mga madrigal. Ito ay isang sasakyang may plaka na pag-aari ng gobyerno at ang taong nagsasara ng pinto ay ang mismong abogadang akala ni Talia ay kanyang kakampi. Sino nga ba ang tunay na nagpapatakbo ng madilim na larong ito? Ang bawat pintig ng puso ni Talia ay parang isang mabagal na orasan na nagbibilang ng huling sandali ng kanyang pagtitimpi. Ang malamig at madilim na lagusan sa ilalim ng simbahan ay amoy lupa at lumang dasal, ngunit sa labas, ang ingay ng mga sirena at ang malalakas na hiyawan ay tila isang babala ng isang digmaang hindi niya inaasahang darating. Nakatitig pa rin ang kanyang mga mata sa siwang ng pinto kung saan nakita niya ang sasakyang tumangay kay Victor. Ang imahe ni Attorney Ramos, ang babaeng akala niya ay ang kanyang anghel na tagapagligtas, na malamig na nagsara ng pinto ng sasakyan ay tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang isipan. Hindi mo na siya maililigtas sa paraang iniisip mo, Talia. Ang boses ni Elena ay tila isang kaskas ng tuyong dahon sa gitna ng katahimikan. Huminto ang matandang babae sa dulo ng lagusan. Hawak ang isang debateryang ilaw na nagbibigay ng mahahabang anino sa dingding. Si Attorney Ramos ay hindi tauhan ni Esperanza. Pero hindi rin siya kakampi. Siya ay isang buwitre na naghihintay lamang kung sino ang unang babagsak para makuha ang pinakamalaking parte ng kumpanya. Naramdaman ni Talia ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Sa mundong ito ng mga madrigal, tila wala ng puwang para sa katapatan. Bawat tao ay may nakatagong patalim. Bawat yakap ay may kaakibat na kapalit. Kung ganoon, nasaan si Victor?
Nanginginig na tanong ni Talia, dinala siya sa mismong lugar kung saan gaganapin ang huling palabas, ang Madrigal Gala Night. Sagot ni Elena habang binubuksan ang isang lumang bakal na pinto na patungo sa likurang bahagi ng pier. Gagamitin siya ni Ramos bilang alas laban kay Esperanza. Pero bago mangyari iyon, kailangan nating makuha ang huling ebidensya na nasa loob ng bodegang ito. Pumasok sila sa isang malawak at abandonadong gusali. Ang amoy ng kalawang dagat at lumang semento ay yumakap kay Talia. Ito ang lugar kung saan huling huminga ang kanyang ina. Sa isang sulok, nakita ni Talia ang isang kupas at sunog na bahagi ng pader. Dahan-dahan siyang lumapit at hinawakan ang magaspang na ibabaw nito. Sa gitna ng alikabok, nakakita siya ng isang maliit na ukit sa semento. Ang kanyang pangalan? Talia, na sadyang kinalos ng kanyang ina bago ito bawian ng buhay. Ang golden moment na ito ay nagpatigil sa mundo ni Talia. Ang init ng luhang pumatak sa kanyang pisngi ay tila nagbigay ng panibagong lakas. Hindi na siya natatakot. Hindi na siya nag-aalinlangan. Ang bawat haplos niya sa pader ay naging isang panata. Hindi mawawala ng saysay ang sakripisyo ng kanyang ina. Nahanap nila sa ilalim ng isang nakatagong tile ang isang itim na ledger, ang listahan ng mga charity scam ni Esperanza. Hindi lamang ito tungkol sa pera. Ito ay listahan ng mga opisyal na binayaran upang manahimik tungkol sa mga pekeng pabahay sa Baseco. Tara na, wika ni Talia, ang kanyang boses ay naging kasing tigas ng bakal. Isuot natin ang maskara na gusto nilang makita. Pagkalipas ng ilang oras, ang Marangyang Manila Hotel ay punong-puno ng mga kumukutitap na chandelier na tila mga luhang kristal na nakabitin sa kisame. Ang bango ng mamahaling pabango at ang marahang tunog ng mga violin ay nagbibigay ng ilusyon ng kapayapaan. Naroon ang lahat ng makapangyarihan sa lipunan. Suot ang kanilang mga terno at gown na tila mga baluti ng kanilang kasinungalingan. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Doña Esperanza. Suot ang isang pulang gown na tila kulay ng dugo. Ang kanyang nangiti ay perpekto. Walang bakas ng gulo sa Baseco. Tonight, we celebrate the heart of Madrigal Foundation, our commitment to the poor, and the legacy of my late husband. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang talumpati, ang malaking double door ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng pagpihit ng bakal sa pintuan ay naging sanhi ng paglingon ng lahat. Pumasok si Talia. Wala siyang suot na mamahaling gown. Suot niya ang kanyang simpleng blusa na may mantsa pa ng putik mula sa Baseco at ang kanyang buhok ay basa pa mula sa ulan. Ngunit sa kanyang kamay, hawak niya ang itim na ledger at ang lumang singsing na ngayon ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng ballroom. Ang puso ng Madrigal Foundation ay kasing itim ng gabing ito, Doña Esperanza. Ang boses ni Talia ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, matatag at walang panginginig. Ang mga flash ng kamera ay nagsimulang sumabog na tila mga kidlat sa loob ng silid. Nakita ni Talia si Victor sa gilid. Hawak ni Attorney Ramos at ang dalawang pulis. Ang mga mata ni Victor ay nagtagpo sa mga mata ni Talia. Isang tingin na puno ng takot, pag-asa at isang lihim na mensahe. Sino ang nag-imbita sa basurang ito? Sigaw ni Esperanza. Ang kanyang maskara ay nagsisimula ng mabasag. Ngunit bago pa man makakilos ang mga security, ang malaking screen sa likuran ni Esperanza ay biglang nag-iba ng imahe. Hindi na ito ang mga larawan ng charity work. Ito ay ang video ni Celia na umiiyak at nagkukumpisal tungkol sa lahat ng utos ni Esperanza, kasama ang footage ng matanda nang itulak nito si Talia sa estero. Ang katotohanan ay hindi kailangang imbitahan, Doña Esperanza. Wika ni Talia habang humahakbang patungo sa entablado. Dahil ito mismo ang wawasak sa pintuan ninyo. Cliffhanger. Habang lumalapit si Talia sa entablado, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa ballroom. Isang marahas na tunog ng pagbasag ng kristal ang narinig. Kasunod ng isang matinis na sigaw.
Nang muling bumukas ang mga emergency light, wala na si Esperanza sa entablado at si Victor ay nakahandusay sa sahig, duguan, habang ang itim na ledger ay nawala sa kamay ni Tahlia. Sa gitna ng dilim, sino ang huling kumuha ng lahat? Sa gitna ng mapulang liwanag ng mga emergency lights, ang marangyang ballroom ay nagmukhang isang malaking sugat na bumubukas. Ang amoy ng mamahaling pabango ay nahaluan ng amoy ng nasunog na kuryente at ang malansang amoy ng dugo. Ang bawat hininga ni Tahlia ay tila isang pakikipagbuno sa hanging punong-puno ng takot. Victor! Victor, gumising ka! Ang boses ni Tahlia ay isang basag na pagsusumamo habang nakaluhod siya sa malamig na sahig. Kinakapa ang mukha ng lalaking nag-alay ng lahat para sa kanya. Naramdaman niya ang init ng likido sa kanyang mga palad. Dugo mula sa braso ni Victor na tinamaan ng mga nagliliparang bubog ng basag na chandelier. Sa kabila ng sakit, dahan-dahang iminulat ni Victor ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, pilit na bumubuo ng mga salitang tila isang huling hiling. Ang ledger? Tahlia, kunin mo. Ang libro. Mahinang bulong ni Victor bago siya muling lamunin ng kawalan ng malay. Ngunit wala na ang ledger sa mga kamay ni Tahlia. Ang bigat ng katotohanan na kinuha ito mula sa kanya sa gitna ng dilim ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Tumingala siya at nakita ang isang aninong mabilis na tumatakbo patungo sa fire exit. Isang pamilyar na bulto na suot ang punit-punit na gown. Cecilia, hindi nagatubili si Tahlia. Iniwan niya ang kanyang puso sa tabi ni Victor at tumakbo siya. Ang kanyang mga paanan ay tila may sariling isipan habang binabaybay ang madidilim na pasilyo ng hotel. Ang bawat yabag niya sa carpet ay tila isang paalala ng bawat pagkakataong tinapakan ng mga madrigal ang kanyang dangal. Naabutan niya si Celia sa rooftop kung saan ang malakas na ihip ng hangin at ang ulan ay muling bumabalot sa lungsod ng Maynila. Doon, sa gilid ng gusali, nakatayo ang kaibigang naging kaaway. Hawak ang itim na ledger na tila ito ang kanyang huling tiket sa kaligtasan. Ibigay mo sa akin yan, Celia! Sigaw ni Tahlia. Ang kanyang boses ay tila isang kulog sa gitna ng bagyo. Tapos na ang pagtatago. Wala nang lugar para sa mga kasinungalingan ninyo. Tumawa si Celia, isang matinis at desperadong tunog na agad tinangay ng hangin. Kung hindi ko ito makukuha, walang makakakuha nito. Tahlia, sa tingin mo ba ay hahayaan ko lang na ikaw ang maging bida pagkatapos ng lahat ng hirap ko? Ginamit lang din ako ni Esperanza, pero sa librong ito, hawak ko ang leeg ng lahat ng makapangyarihan sa bansang ito. Ngunit bago pa man makakilos si Celia, isang panibagong anino ang lumitaw mula sa likuran ng malaking water tank. Ito ay si Doña Esperanza. Ang kanyang pulang gown ay basang-basa, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay naniningkil sa galit na tila isang hayop na nakulong sa kanto. Ibigay mo sa akin ang ledger na yan, Celia. Malamig na utos ng matanda. You are nothing without me. Huwag mong piliting tapusin ko ang sinimulan ko sa nanay ni Tahlia. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait, ang lahat ng sakit, at ang lahat ng alaala ng Baseco ay tumanim sa puso ni Tahlia. Humakbang siya sa pagitan ng dalawang babaeng sumira sa kanyang buhay. Wala nang kukuha ng ledger na yan, kundi ang batas. Wika ni Tahlia. Ang kanyang boses ay naging kasing tigas ng semento sa ilalim ng kanyang mga paa. Esperanza, ang akala mo ba ay kontrolado mo pa ang lahat? Tumingin ka sa ibaba. Mula sa ibaba ng hotel, ang mga asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay tila mga bituin na bumagsak sa kalsada. Hindi lamang si Attorney Ramos ang naroon. Naroon ang mga opisyal na matagal nang binabayaran ni Esperanza. Ngunit ngayon ay wala nang magawa dahil ang video ng kumpisal ni Celia ay live na kumalat sa buong bansa. Your empire is falling, Esperanza. At ang pundasyon nito na gawa sa dugo ng nanay ko ay tuluyan ng gumuho. Dagdag ni Tahlia.
Sa isang iglap ng desperasyon, sinubukang agawin ni Esperanza ang ledger mula kay Celia. Ang dalawa ay nagpambuno sa gilid ng rooftop. Ang bawat kalos ng kanilang mga sapatos sa semento ay tila isang babala ng kamatayan. Sa gitna ng kaguluhan, ang ledger ay tumilapon pa itaas at dahan-dahang nahulog patungo sa madilim na kalsada sa ibaba. Isang matinis na sigaw ang umalingaw-ngaw nang mawalan ng balanse si Celia. Ngunit sa isang hindi inaasahang pagkakataon, hinablot ni Talia ang kamay ng kaibigan bago ito tuluyang mahulog. Nakatitig si Talia sa mga mata ni Celia, ang mga mata ng taong paulit-ulit siyang tinalikuran. Sa kabila ng lahat, hindi hinayaan ni Talia na bumitaw ang kanyang mga daliri. Bakit? Bakit mo ako iniligtas? Panginginig na tanong ni Celia habang dahan-dahang hinihila ni Talia pataas. Dahil hindi ako katulad ninyo. Sagot ni Talia, ang kanyang boses ay puno ng pagod, ngunit may dalang kapayapaan. Gusto kong makita mo ang bawat araw ng iyong buhay sa loob ng rehas. Iniisip kung paano mo ipinagpalit ang isang tunay na kaibigan para sa isang papel na wala na ngayon. Paglingon ni Talia, wala na si Doña Esperanza. Ang matanda ay nakaupo na lamang sa sahig, nakatitig sa kawalan, habang ang mga pulis ay dahan-dahang lumalapit upang pusasan ang reyna ng mga madrigal. Nang mag-umaga, habang ang unang sikat ng araw ay tumatama sa mga guho ng gabi, bumalik si Talia sa loob ng hotel. Nakita niya si Victor na isinasakay sa ambulansya. Tumakbo siya patungo rito at hinawakan ang kamay ng lalaki. Talia! Mahinang wika ni Victor, may pilit na ngiti sa kanyang mga labi. You did it. Hindi, Victor. Sagot ni Talia habang ang mga luha ng kaligayahan ay dahan-dahang pumapatak. Tayo ang gumawa nito. Cliffhanger. Habang paalis ang ambulansya, isang misteryosong lalaki na nakauniforme ng hotel ang lumapit sa kalsada kung saan nahulog ang ledger. Pinulot niya ang itim na libro, nilinis ang putik dito, at tumingin sa ambulansya ni Natalia. Sa loob ng ledger may isang pahina na hindi pa nababasa ni Talia. Isang pahina na nagsasabing ang tunay na ama ni Victor ay hindi ang yumaong Don Madrigal, kundi ang lalaking kasama ng ina ni Talia sa lumang litrato. Ang bawat segundo sa loob ng ospital ay tila isang mahabang taon na pilit binabaybay ng bawat hininga ni Talia. Ang puting kisame ay naging tila isang malawak na disyerto ng kalungkutan, at ang amoy ng antiseptiko ay humahalo sa amoy ng ulan na nananatili pa rin sa kanyang gunita. Nakaupo siya sa labas ng intensive care unit. Ang kanyang mga kamay ay magkayakap, pilit na pinapakalma ang panginginig na hindi na kayang kontrolin ng kahit anong kumot. Ang katahimikan sa pasilyo ay nababasag lamang ng mahihinang yabag ng mga nurse at ang malayo at tila nagmamadaling tunog ng mga degulong na kama. Sa bawat pagbukas ng pinto ng silid ni Victor, ang puso ni Talia ay tila tumatalon sa kaba. Naghihintay ng balitang magsasabi kung ang lalaking itinuring niyang lahat ay mananatili pa sa kanyang tabi. Dumating si Padre Ignacio. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling bukal ng kapayapaan. Umupo ang matandang pari sa tabi ni Talia at dahan-dahang hinawakan ang kanyang balikat. Ang katotohanan ay may dalang sugat, Talia, ngunit ang sugat na ito ang magiging daan para sa tunay na paghilom. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Padre, ang bigat ng lahat. Mahinang sagot ni Talia, ang kanyang boses ay tila isang pabulong na panalangin. Ang akala ko ay kapag lumabas na ang katotohanan, magiging magaan na. Pero bakit parang mas masakit ngayong alam ko na ang lahat? Ang pamilya ng lalaking minamahal ko ay ang pamilyang sumira sa buhay ng nanay ko. Hindi pinipili ng puso ang pinanggalingan, Hija. Pinipili nito ang patutunguhan. Wika ng pari, bago ito dahan-dahang tumayo upang magdasal sa kapilya. Samantala, sa isang madilim na silid sa loob ng himpilan ng pulisya, nakaupo si Doña Esperanza.
Wala na ang kanyang marangyang terno, wala na ang kanyang mga hiyas. Ang suot niyang kulay kahel na uniforme ay tila isang marahas na paalala na ang kanyang kaharian ay tuluyan ng gumuho. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, mayroon pa ring isang uri ng apoy. Hindi apoy ng pagsisisi, kundi apoy ng isang lihim na siya lang ang nakakaalam. Pumasok si Attorney Ramos. Ang kanyang muka ay walang kahit anong emosyon. Esperanza, wala na tayong magagawa. Ang video ni Celia at ang mga dokumentong nakuha sa pier ay sapat na para mabulok ka sa loob. Ang tanging paraan para mabawasan ang hatol sa iyo ay kung sasabihin mo sa akin ang totoo tungkol sa koneksyon ni Mang Carding sa inyong pamilya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Esperanza. Ang katotohanan ay mas malalim pa sa inakalang pagnanakaw ng insurance. Attorney, si Victor, ang anak ko. Siya ang huling biro ng tadhana sa akin at kay Maria Vergara. Sa labas ng ospital, ang misteryosong lalaki na nakapulot ng ledger ay dahan-dahang naglalakad patungo sa lobby. Ang kanyang mga hakbang ay matatag. Ang kanyang mukha ay nakatago sa ilalim ng isang kupas na sombrero. Hawak niya ang itim na libro at sa loob nito, ang pahinang naglalaman ng katotohanan tungkol sa tunay na ama ni Victor. Dinala siya ng kanyang mga paa sa tapat ni Tahlia. Tumigil ang lalaki at tiningnan ang babaeng kanina pa naghihintay. Sa isang sandali, nagtagpo ang kanilang mga mata. Naramdaman ni Tahlia ang isang uri ng kuryente, isang pamilyar na pakiramdam na tila nakita na niya ang mga matang yun sa isang lumang larawan. Miss Vergara, tawag ng lalaki. Ang kanyang boses ay malalim at may dalang bigat ng maraming taon ng pangungulila. Ang katarungan ay hindi natatapos sa pagkakakulong ng may sala. Natatapos ito sa pagtanggap sa kung sino talaga tayo. Inabot ng lalaki ang itim na ledger kay Tahlia. Basahin mo ang huling pahina. At pagkatapos, ikaw ang magdesisyon kung karapat-dapat bang malaman ni Victor ang katotohanan bago siya tuluyang gumaling. Nang makaalis ang lalaki, dahan-dahang binuksan ni Tahlia ang ledger. Ang bawat salita sa huling pahina ay tila isang dagok na mas masakit pa sa pagkakatulak sa kanya sa estero. Ang dokumento ay isang DNA test result mula sa ibang bansa. May petsang 30 taon na ang nakalilipas. Si Victor ay hindi isang madrigal sa dugo. Ang kanyang tunay na ama ay si Carding Vergara, ang ama ni Tahlia. Ang mundo ni Tahlia ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking ipinaglaban niya, at ang lalaking hiningan niya ng katarungan laban sa mga madrigal ay ang sarili niyang kapatid sa ama. Nabitawan ni Tahlia ang ledger sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak ng libro sa semento ay tila ang tunog ng pagguho ng huling bahagi ng kanyang puso. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng ICU. Lumabas ang doktor. Ang mukha ay puno ng pag-asa. Miss Vergara, gising na si Victor. Hinahanap ka niya. Tiningnan ni Tahlia ang pinto ng silid at pagkatapos ay ang ledger sa sahig. Paano niya haharapin ang lalaking mahal niya ngayong alam na niya na ang kanilang pag-ibig ay isang kasalanang isinilang mula sa madilim na lihim ng kanilang mga magulang? Gising na siya, Tahlia. Milagro ang nangyari, pero ang puso niya ay mahina pa. Ikaw ang hinahanap niya. Ang boses ng doktor ay tila nanggagaling sa kabilang bahagi ng mundo. Sa paanan ni Tahlia, ang nakabuklat na ledger ay tila isang bukas na libingan na naglalabas ng lahat ng baho ng nakaraan. Ang resulta ng pagsusuring iyon ay tila mga titik na gawa sa apoy na bumubura sa bawat pangarap na binuo nila ni Victor sa ilalim ng ulan sa Baseco. Dahan-dahang yumuko si Tahlia. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pinupulot ang itim na libro. Ang bawat pahina nito ay tila mas mabigat pa sa semento. Tila pasan niya ang lahat ng kasalanan ng kanyang ama at ni Doña Esperanza. Tumingin siya sa pinto ng silid ni Victor. Sa loob ng silid na yon, naghihintay ang lalaking nag-alay ng buhay para sa kanya. Ngunit sa labas,
Ang katotohanan ay nag-utos sa kanya, huwag kang papasok. Ang pag-ibig mo ay isa ng kasalanan. Humakbang si Talia patungo sa pinto. Ang bawat pag-angat ng kanyang paa ay tila isang pakikipagbuno sa tadhana. Nang bumukas ang pinto, ang amoy ng gamot at ang mahinang liwanag ng mga monitor ay sumalubong sa kanya. Doon, sa gitna ng mga tubo at makinang tumutulong sa kanyang paghinga, nakahiga si Victor. Ang kanyang muka ay maputla. May mga benda sa kanyang braso. Ngunit nang makita niya si Talia, ang kanyang mga mata ay nagningning. Isang ningning na sapat na sana para tunawin ang anumang pait. Talia! Ang boses ni Victor ay isang mahinang kalos sa gitna ng katahimikan ng silid. Inabot niya ang kanyang kamay, nanginginig. Naghahanap ng pamilyar na init ng babaeng kanyang pinoprotektahan. Dahan-dahang lumapit si Talia. Ang bawat pulgada ng distansya sa pagitan nila ay tila 1,000,000 puno ng tinik. Nang hawakan niya ang kamay ni Victor, hindi ang dati nitong kuryente ang naramdaman niya. Ang naramdaman niya ay isang matinding hapdi. Isang hapdi na nagmumula sa kaalamang. Ang dugong nananalatay sa mga ugat na ito ay kapareho ng dugong dumadaloy sa kanya. Nandito na ako, Victor. Mahinang sagot ni Talia. Pilit niyang pinigil ang pagpiit ng kanyang mga mata para hindi bumagsak ang mga luhang kanina pa nagbabadyang umagos. Ang ledger, nahanap mo ba? Hirap na tanong ni Victor. Tapos na. Talia, wala nang hahadlang sa atin. Pwede na tayong magsimula. Sa Baseco, isang simpleng buhay. Kasama ka. Ang bawat salita ni Victor ay tila isang patalim na ibinabaon sa puso ni Talia. Ang pangarap na binuo nila ay naging isang malupit na biro. Isang simpleng buhay? Paano sila bubuo ng buhay kung ang pundasyon nito ay isang lihim na wawasak sa kanilang kaluluwa? Victor, magpahinga ka muna. Bulong ni Talia habang hinahaplos ang noo ng lalaki. Ang kanyang haplos ay puno ng pagmamahal, ngunit may kalakip na pamamaalam. Ang mahalaga ay ligtas ka na. Ang lahat ng gulo, tapos na. I love you, Talia, wika ni Victor, bago dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata dahil sa panghihina. Ang kanyang pagkakahawak sa kamay ni Talia ay lumuwag, ngunit ang damdamin sa kanyang boses ay nanatiling nakaukit sa hangin. Lumabas si Talia sa silid ng hindi lumilingon. Sa labas ng pasilyo, nakasandal si Elena sa pader. Tila hinihintay ang kanyang paglabas. Nakita ni Elena ang ledger na mahigpit na yakap ni Talia sa kanyang dibdib. Alam mo na, wika ni Elena, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Iyan ang dahilan kung bakit pilit na pinatay ni Esperanza ang nanay mo. Hindi lang dahil sa pera, kundi dahil si Carding, ang ama mo, ang tunay na minahal ni Esperanza. Isang lihim na pag-iibigan na nagbunga kay Victor bago pa man naging kayo ng nanay mo. Tumingin si Talia sa kawalan. Ang paghihiganti ay tila naging abo sa kanyang mga labi. Ano ang silbi ng pagkapanalo laban kay Esperanza kung ang premyo ay ang pagkawasak ng kanyang puso? Elena, sunugin mo ang ledger na ito. Utos ni Talia. Ang kanyang boses ay tila yelo sa lamig. Ano? Talia, ito ang tanging paraan para makuha mo ang lahat ng yaman ng mga madrigal. Ito ang katarungan para sa nanay mo. Gulat na sagot ni Elena. Hindi ko kailangan ng yaman na galing sa kasalanan. Tugon ni Talia habang dahan-dahang binibitawan ang ledger sa mga kamay ni Elena. Hayaan mong manatiling madrigal si Victor. Hayaan mong maniwala siyang bayani ang kanyang ama. Iyon ang huling regalong maibibigay ko sa kanya, ang hindi malaman ang katotohanan ito. Tumalikod si Talia at naglakad patungo sa labas ng ospital. Ang ulan ay tumila na at ang unang sikat ng araw ay nagsisimula ng sumilip sa mga ulap. Ngunit para kay Talia, ang gabi ay tila hindi na matatapos. Habang naglalakad siya sa kalsada, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya mula sa isang sasakyan. Ito si Attorney Ramos, ang abogada
ay may hawak na isang panibagong dokumento. Isang dokumentong hindi galing sa ledger, kundi mula sa isang lumang vault ng simbahan na kabubukas lamang ni Padre Ignacio. Talia, hintay. May kailangan kang malaman. Ang DNA test sa ledger, ito ay peke. Sinadya itong ilagay ni Esperanza para sa oras na mahanap mo ang ledger, susuko ka at lalayo kay Victor. Napatigil si Tarias sa gitna ng kalsada. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila muling yanig. Peke? Ang lahat ba ng sakit na naramdaman niya sa loob ng silid ni Victor ay isang panibagong laro lamang ng matanda? Ang tunay na ama ni Victor ay hindi si Carding Vergara, wika ni Attorney Ramos, habang ipinapakita ang orihinal na birth certificate. Si Victor ay tunay na Madrigal, ngunit ang nanay mo, si Maria, siya ang tunay na tagapagmana ng lahat ng lupain sa Baseco. Bago pa man ito nakamkam ng mga Madrigal, ang luha na kanina pa pinipigilan ni Talia ay tuluyan ng bumuhos. Hindi dahil sa yaman, kundi dahil ang pader na humaharang sa kanila ni Victor ay gumuho na. Ngunit sa gitna ng kanyang kagalakan, isang malakas na tunog ng sirena ang narinig mula sa loob ng ospital, mula sa silid kung nasaan si Victor. Cliffhanger. Habang tumatakbo si Talia pabalik sa loob ng ospital, nakita niya ang mga nurse na nagkakagulo sa ICU. Ang monitor sa silid ni Victor ay naglalabas ng isang mahaba at tuwid na linya ng liwanag. Wala nang tibok, wala nang hininga. Ang huling biro ni Esperanza ay hindi ang pekeng DNA, kundi ang lason na dahan-dahang dinaloy sa HIV ni Victor bago pa man ito mahuli ng mga pulis. Mayroon pa bang himalang magliligtas sa kanilang pag-ibig o huli na ang lahat para sa isang bagong simula? Lumipas ang mga buwan na tila mga dahan-dahang agos ng ilog na humuhugas sa malalim na putik ng nakaraan. Ang Baseco, na dati ay saksi sa pait at pagtataksil, ay nababalot na ngayon ng isang bagong uri ng liwanag. Isang gintong sikat ng araw na tumatama sa mga bagong pinturang pader ng Maria Vergara Community Center. Wala na ang amoy ng lansa at desperasyon, ang hangin ay puno na ng halimuyak ng bagong luto na lugaw at ang masiglang tawananan ng mga batang nag-aaral sa ilalim ng matatag na bubong. Sa loob ng center, nakatayo si Talia habang pinagmamasdan ang isang lumang litrato na nakasabit sa dingding. Hindi na ito ang punit-punit na larawan ng pait. Ito ay isang malinis na portrait ng kanyang ina. Nakangiti, at sa kanyang mga kamay ay hawak ang tunay na hiyas ng dangal, isang sertipiko ng pagmamay-ari ng lupa na ngayon ay nakapangalan na sa buong komunidad ng Baseco. Ang katarungang ipinaglaban ni Talia ay hindi nagbunga ng mga mamahaling kotse o mansyon, kundi ng katiyakan na walang sinumang madrigal o buwitreng tulad ni Attorney Ramos ang makakapagpaalis muli sa mga tao sa kanilang tahanan. Ang mahabang tunog ng monitor sa ospital noon ay naging isang malungkot na alaala na lamang. Sa kabila ng lason ni Esperanza, nanalalo ang kagustuhan ni Victor na mabuhay, isang milagrong pinagtulungan ng agham at ng mga dasal ng mga taong dati ay itinuturing niyang acquisition lamang ng kanyang kumpanya. Naramdaman ni Talia ang isang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. Hindi niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang bango ng sabon at ang tunog ng mga simpleng hakbang sa semento ay sapat na upang pakalmahin ang kanyang puso. Tapos na ang klase. Teacher Talia, mukhang kailangan na ng mga bata ng merienda, wika ni Victor. Lumingon si Talia at isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Wala na ang mamahaling suit ni Victor. Suot niya ang isang simpleng t-shirt at ang kanyang mga braso ay may mga bakas pa ng harina mula sa pagtulong sa kusina. Ang dating makapangyarihang CEO ng Madrigal Holdings ay isa na ngayong volunteer na mas pinipiling humawak ng sandok kaysa sa mga kontrata. Dahan-dahang lumapit si Victor at lumuhod sa harap ni Talia. Sa pagkakataong ito, walang kumukutitap na diamante sa kanyang kamay. Wala siyang dalang gintong singsing na simbolo ng utang na loob o pagnanakaw.
Ang inilabas niya mula sa isang supot ay ang isang pares ng lumang tsinelas. Ang tsinelas na suot ng ina ni Talia noong gabing iligtas nito ang ama ni Victor sa sunog. Talia, hindi ko kayang ibalik ang 30 taon na ninakaw ng pamilya ko. Panimula ni Victor, ang kanyang boses ay puno ng katapatan at pagpapakumbaba. Pero handa akong lakarin ang bawat putik at bawat kanto ng buhay mo. Suot ang tsinelas na ito kung kinakailangan. I don't want you to be Mrs. Madrigal. I just want to be the man who walks beside you as your partner, your friend, and your equal. Naramdaman ni Talia ang init ng luha sa kanyang mga mata, mga luhang hindi na nanggagaling sa sakit, kundi sa isang uri ng kaligayahang akala niya ay hindi na darating. Inabot niya ang mga kamay ni Victor at pinatayo ang lalaki. Hinawakan niya ang mukha nito, dinadama ang bawat pilat na iniwan ng nakaraan at hinalikan ang noo nito ng may buong pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan ko ang lahat, Victor. Mahinang wika ni Talia. Ibig sabihin lang nito, hindi ko na hinahayaang kontrolin ng galit ang bukas natin. Peaceful na ang puso ko dahil sa wakas, nahanap ko na ang sarili ko sa labas ng anino ng mga madrigal. Sa malayong bahagi ng lungsod, sa loob ng malamig na rehas ng Correctional Institute, nakaupo si Doña Esperanza sa dilim. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng pagtulo ng tubig mula sa kisame. Bawat patak ay tila isang segundong bumibilang sa kanyang walang katapusang pag-iisa. Cecilia naman ay nagsisimula na ring bumuo ng bagong buhay sa malayo. Nagsisilbi sa isang kumbento bilang paraan ng kanyang pagsisisi. Ang hustisya ay naisakatuparan na, hindi sa pamamagitan ng higanti, kundi sa pamamagitan ng katotohanang hindi na kayang itago ng pera. Habang naglalakad sina Talia at Victor palabas ng center, magkahawak kamay, pinanood nila ang mga bata na masayang naglalaro sa kalsada. Ang singsing ng pangako ay hindi na isang piraso ng hiya na isinusuot sa daliri. Ito ay ang pangakong binitawan nila sa isa't isa, na ang tunay na yaman ay hindi na susukat sa laki ng kumpanya, kundi sa laki ng malasakit sa kapwa. Ang kwento ni Talia at Victor ay hindi nagtapos sa isang magarbo at marangyang kasal. Nagtapos ito sa isang hapon sa Baseco, sa gitna ng usok ng lugaw at tawanan ng mga tao, kung saan ang pag-ibig ay hindi na kailangan pang dandoy ng dangal. Sa wakas, malaya na sila. Sa wakas, hilom na ang lahat.